Sige na, lumabas ka na. Tara na. Hindi ko ano-ano yung pumapasok sa isip mo. Pero kakalabas lang niya sa ospital. Kaya na ba niya? Sana maintindihan mo rin na kahit napakalaki ng utang na loob namin sa inyo, hindi ako makakapayag na gamitin mo ang aking anak upang mapaniwala ang sarili mo na buhay para sa'yo. Gusto ko lang sana makita kung sino yung kumakanta. Ako pa naman, para kanta lang yun. Hindi nga, doon tayo sa kwarto natin. Tara na. Hindi, teka lang. Tira. Ikaw na naman. Gago ka pala eh. Ano? Dennis, tama na! Pasensya ka na. Kinakampi mo siya. Ako kaibigan mo eh. Kahit kaibigan kita, kung mali ka, okay? Hindi ba ka lang? Parang tama ka na. Hindi kayo sa paglipat ng puso ng Angeline kay Lira. Pati ang mga alaala ng Angeline na yun nalipat sa anak mo. Bakit ba kasi tayo umalis doon, ha? Saan mo ba ako dadalhin? Basta. Anong basta? Ayoko ngang umuwi eh. Pauwi na to eh. Vanessa, hinahanap ka na ng mga magulang mo. Isa pa yung nanay mo. Sigurado ako nag-aalala yun sa'yo. Hindi ka ba nakinig sa akin? Sa lahat ng sinabi ko sa'yo, hindi nila ako hinahanap. Okay? Si Angeline ang hinahanap nila. Wala silang pakialam kung nasa bahay ako. Wala. Huwag kang kaisip bata. Isip bata? Sa ating dalawa, sino sa tingin mong isip bata? Okay, sige, isip bata na ako. Pero hindi mo naman kailangan maging matured o genius para malaman mo na nag-aalala sa'yo yung nanay mo. Bakit hindi ko nararamdaman kahit minsan? Bakit hindi nila pinapakita sa akin? Eh, baka hindi mo kasi sila hinahayaan. Baka hindi mo sila pinagbibigyan. Ako pa ba yung hindi nagbibigay? Araw-araw, Prince, pinagbibigyan ko sila. Araw-araw, umaasa ako. Pero anong napapala ko? Alam mo, siguro masama ang akong tao kasi nung namatay si Angeline, naisip ko, baka ngayon, ako naman yung pansinin nila. Pero hindi eh. Kahit anong gawin ko, Prince, hindi nila ako nakikita. Vanessa, hindi ko na alam yung sasabihin sa'yo eh. Siguro, kailangan mo nalang maghintay at magpasensya. Alam ko yung hirap na pagdadaanan ng nanay mo. Dahil simula nung nawala si Angeline, parang nawala na rin ako. Siguro ganun din siya. Nawawala na rin siya ngayon. Hanggang kailan ako maghihintay? Hanggang sa mahanap niya yung sarili niya. Hanggang sa makita niya kung gaano mo siya kamahal. Vanessa, gano'n naman kasi dapat eh. Pag may mahal kang isang tao, hihintayin mo to. Kahit gaano pa katagal. Nay, Oh, bakit ang aga niyo umuwi? napagod na ho kasi ako. Okay ka lang ba? Okay lang ho ako. Sigurado, ha? Sige, pahinga ka na. Sige na, Dennis. Nagpapahinga na ako. Dennis, ano nangyari? May problema ba? Nag-away ba kayong dalawa? Gusto na po tanongin niyo. Alis na po ako. Saan ka nang galing? Hinahanap ko si Vanessa. Anong balita? Nahanap mo ba siya? Nakausap ko si Chona. Doon daw tumuloy si Vanessa kina Prince. Nasaan si Vanessa?
Nasaan yung prince na yan? Dito po. Vanessa, saan kayo nanggaling? Sa bahay ko po. Tumating ko sa Vanessa dun eh. Madaling araw na. Problemado. Kaya ako pumayag ako na siya matulog. Sa kwarto ko po. Sinabi nga yun ng mami mo sa akin. Vanessa, can you please tell me why? And why with this guy? Sorry. Dad, wala naman po nangyari eh. Kaibigan ko lang po si Prince. At mabuting tao po si Prince. Kung hindi dahil sa kanya, hindi dapat ako uuwi. Siya rin po ang nagkumbinsa sa akin na napatawarin ko na daw si Mami. Totoo ba? Totoo bang pinapatawad mo na? Kasi Mami kita eh. Mahal na mahal kita, Ma. Kaya siguro, hintayin ko na lang na... Hintayin ko na lang na mahalin niya lang din ako. Bakit dapat hintayin? Dahil mahal kita. Anak? Ano nangyari? Bakit para nagkakagalit kayo ni Dennis? Wala, Hunay. Medyo nagkainisan lang kami. Bakit? Kasi, Nay, magvi-videoke sana kami. Tapos nakita namin yung lalaki dun sa coffee shop. Yung kinuwento ko po sa inyong nakaaway ko noon, nung inatake ako. Tapos yun, mag-away sila ulit ni Dennis. Oh, tapos? E di yun, nag-away sila. Inawat ko sila. Tapos pinagsabihan ko si Dennis dahil sobrang init ng ulo dun sa lalaking yun. Eh, syempre, talagang magagalit si Dennis dahil sa ginawa sa'yo. Eh, di ba ikaw din galit na galit ka dun sa lalaking yon? Inay, ayun na nga yung pinagtataka ko eh. Kasi kahit konting inis, wala akong naramdaman para sa kanya. At ang mas nakapagtataka pa nun, parang nakaramdam pa ako ng saya. Samantalang dati na inis ako dun sa lalaking yun. Pero ngayon, wala. Wala na yung inis. Eh, bakit ganun? Sino ba yung lalaking yun? Saka bakit parang nung nakita ko siya, natuwa ako? Ano bang nangyayari sa akin, Nay? Ba't parang bigla ho akong nagbago? Anak, walang nangyayari sa'yo. At saka, hindi naman nakakapagtaka yun eh. Lalong-lalo na sa'yo. Ho? Kasi mabait kang tao. Sobrang bait. Kaya kahit na malaki ang naging kasalanan sa'yo ng lalaking yun, nakuha mo pa rin siyang patawarin. Kaya ako proud sa'yo eh. Kasi mabuti ang puso mo.
ako? Susundan? Kapal mo talaga eh, no? Ha? Bakit? Nananahimik ako dito, kumakanta lang ako mag-isa, tapos pumasok kayo bigla? Bakit kaya hindi siya mawala sa isip ko? Sino kaya siya? Sino kaya ang lalaking yun? Prince, thanks for having dinner with us. Salamat din nga pala sa pag-aalaga mo kay Vanessa. Kapatid ho siya ni Angeline. Parang kapatid ko na rin po si Vanessa. By the way, there's one more thing. Gusto ko sanang humingi ng dispensa dun sa maling paghuhusga ko sa'yo. Tama naman ho kayo eh. Talaga namang gago ako. Tinatama ko lang ho yung sarili ko ngayon. Para ho kay Angeline. Nice to hear that. Umalis na si Prince. Umuwi na. Alam mo, mabait naman pala yung batang yan, ano? Mukha naman. At siya ang nagpaliwanag kay Vanessa tungkol sa kalagayan ko. Siguro pareho kami ng nararamdaman ngayon. Alamang. Alam mo, sana this time di na ma-disappoint si Vanessa, no? Sana magkatotoo na yung mga pinangako mo sa kanya. And happy rin nga ako at nagkaayos na rin kayo. Susubukan ko na yun. I will try. Gawin mo, huwag mo na subukan. Para naman sa bata. Diyos ko. Hindi ko po alam kung anong nangyayari ngayon sa anak ko. Kung bakit simula nang mapalitan ang kanyang puso. Maraming mga bagay ang kakaiba sa kanya. Panginoon ko, nurse po ako. At ayoko pong paniwalaan na napunta nga kay Lyra ang ibang memorya ni Angeline. Wag po, Panginoon ko. Wag niyo po akong singilin sa mga kasalanan na nagawa ko kay Angeline. Huwag niyo po akong singilin sa pamamagitan ng aking anak. Nagmamakaawa ako sa inyo, Panginoon ko. Huwag po. Hindi mo na naman sinasagot ang phone mo. Umuwi ka na pala. Nasaan na si Vanessa? Nahatid ko na po sa kanila, ma. Sira ulo ka talaga. Girlfriend ng kapatid mo, pinapatos mo. Bakit ka ba ganyan? Ma, yung magulang ako ni Vanessa, hindi ako inusgahan. Dapat din niyo ako ginaganyan. Kakampi mo naman ako. Nag-aalala lang ako sa mga pinagkakagawa mo eh. Ma,
kung talagang kakampi ko kayo, bigyan niyo ako ng pagkakataon para gawin yung mga payo niyo. Bigyan niyo ako ng chance para magbago. Magtiwala lang po kayo sa akin. Po? Gising ka na? O aalis muna ako sandali ha? Mamamalengke ako. Kasi kailangan natin may stock na pagkain dito sa bahay dahil bukas babalik na ako sa trabaho. O, yung gamot mo ha? Huwag mong kakalimutang inumin ha? Pahinga ka lang dito. At saka nga pala, simula ngayon, dito na titirang ninang Becky mo para meron akong katulong sa pag-aalaga sa'yo. Antayin mo lang at darating na yun maya-maya ha? Sige, bye! Sige, Nay. Ingat. Salamat. Ang hirap namang iwanan ng baby ko. Gusto mo ba na hintayin ko na lang ang ninang mo bago ako umalis? Ay, naku, Nay. Wag na ho. Baka tanghalian pa ho kayo eh. Okay na ho ako, Nay. O, sige. Bye-bye. Bye-bye po. Huwag ka magpapagod, ha? Opo. Fluffy, wish me luck. Sure ka? Okay na kayo ng mommy mo? Sana. Pero alam mo, kaya ko naman siyang hintayin kung hindi pa siya nakamove on. Hintayin ko na lang siya. Wow, parang mag-boyfriend lang ah. Eh, ganun talaga. May nagsabi sa akin na pagka mahal mo yung isang tao, naghihintay ka kahit gano'ng katagal. And you know what? I think nagpe-pay off na yung paghihintay ko dun sa isa pa. Ha? Kanina. Kay Prince, malamang. Magiging close na kami. How close? Well, let's just say na... Sa kanila ako natulog ng isang gabi. Ano? Ano pa nangyari? Secret. Okay. Salamat talaga. Thank you for this. Sige, thank you. Mahal, mukhang busy-busy eh. Hindi, may bagong number lang yung kaibigan ko. Gusto ko lang ikwento yung sa amin ni Vanessa. That's nice. Sige, lalabas na muna ako. Ah, okay. Sige. Okay. Hello? Zenny? Si Roxanne ito. Roxanne, napatawag ka. Paano mo nalaman yung number ko? Tinanong ko sa kaibigan kong doktor sa hospital. Zenny, alam kong nag-usap na tayo kahapon. I'm so sorry sa mga nasabi ko. Alam ko naman na kailanman ay hindi mo magiging anak si Angeline. Pero gusto ko pa rin kayo maging kaibigan ni Lira. Total, marami na rin naman akong naitulong sa inyo. Oo naman. Oo naman, Roxanne. Hindi ko naman nakakalimutan na malaki ang naitulong ninyo sa amin. At saka, okay lang. Okay lang naman na maging magkakaibigan tayo. Salamat, Zenny. Nandyan ba si Lira? Gising na ba siya? May gusto sana akong sabihin sa kanya. Wala dito si Lira. O sige, Roxanne, kakauwi ko lang din eh. May... Lira? Lira! Oh, Mars! Nandito na pala kayo. Anong kayo? Ako lang naman mag-isang pumunta sa palengke ah. Eh, hindi ba kasama si Lira? Wala siya. Wala rin sa kwarto niya pagdating ko. Saan nagpunta yun? Saan nagpunta yun, Mars? Hindi ko alam kasi akala ko Magandang tanghali po, Oh, ito pala si... Dennis. Ito pala si Dennis. Oh, kasama mo ba si Lira?
Hindi po. Bakit po? Dennis, nawawala si Lira eh. Umalis siya ng bahay. Uy, ma'am. Kamusta? Mabuti okay na kayo. Di ba kayo po yung nag-collapse dito noon? Tagal niyo po nawala. Waiter, kilala mo ba yung lalaking laging nakaupo dyan? Si Sir Pogi po ba? Paiba-iba ng oras po napunta yun dito eh. Madalas, gabing-gabi na po kung dumaan dito. Nag-juice lang, nag-iisip. Pero sa ngayon, medyo madalang na pong dumaan dito. Teka, bakit nung nga po pala naitanong? Ha? You should give Prince some credit. Yung huli tayong nagkita, isinumbong mo si Vanessa. Inakala mo kaagad na may ginawa silang masama. A good mother should first try to understand, di ba? Well, yes, tama ka, Roxanne. Prince is a good boy. Nag-aalala lang naman ako eh. Baka mangyari ulit yung nangyari sa kanila ni Angeline. And to think, anak mo ulit ang kasama. Oh my God. Baka masira ang pagkakaibigan natin. Wala namang nangyari, so all is well. Yup, thanks to Prince. Alam mo, kahit ganun yun, gentleman pa rin yung anak ko. Sa bagay, kahit naman noon eh, si Angeline ang habol ng habol kay Prince. May pagkakikay rin naman talaga yung batang yon. Pero, sabi mo nga, nakaraan na yon, right? And all is well. Dennis, ano? Wala, tita eh. Ay, naku, tigilan mo na yan. Talagang hindi yan sasagot. Paano yung sasagutin? Ito, naiwan yung telepono. Ano ba naman yung batang yun? Saan ba nagsusuot yun? Bakit umalis siya mag-isa? Bakit hindi siya nagpapaalam sa atin? Baka mamaya may mangyari sa kanya eh. Saan kaya yun? Wala. Thank you, Di bale po, huwag kayong mag-alala. Kapag nakita ko po siya, sasabihin ko po sa inyo. Ay, naku, hindi na. Okay lang. Sige po. Hi. Kanina pa kita hinihintay. Bakit? Gusto naman ba ng bodyguard mo ng gulo? Ay, naku, hindi. Mag-isa lang ako dito. Saka pumunta talaga ako dito para makita ka. Ako? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko sanang mag-sorry tungkol sa nangyari kahapon. Alam ko namang mali namin eh. Wala yun. So, okay na tayo? Okay na. Yun lang ba? Sige, may gagawin pa ako eh. Boss, yung dati. Bakit kaya ang sungit niya sa akin? Pangit ba ako? Nag-aaral ka din pala maging clown. Masama mo. Magkasama po kami kanina eh. Nasaan siya ngayon? Nag-ukat po nga siya eh. Sana naman nagpunta yung batang yun. Para sa bagong puso. Ano ba?
Ang ginagawa mo? Bakit ka umiinom? Hindi mo puso yan. Hiniram mo lang. Wala kang karapatan para sirain yan. Ikaw ha? Isang buwan ka palang nakakalabas ng hospital kung ano-ano na yung pinagagawa mo. Ano bang pakialam mo? Matanda na ako. Alam ko na yung gagawin ko!